Ilaw ng ating mga tahanan kung ating ituring. Iyan ang ating mga dakilang ina na walang hindi kayang hamakin maitaguyod lamang ang buong pamilya. Walang katumbas ang sakripisyo at pagmamahal na kanilang kayang ibuhos, lalo na sa kanilang mga anak. Isang kwentong dama ng nakakarami, ngunit naiiba para sa isang ulirang solo parent na may anak na visually impaired. Ating tunghayan ang kwento ng isang ina na nagsisilbing ilaw mula sa kanilang tahanan hanggang sa kanyang pinakamamahal na anak na may higit na pangangailangan. Karagdagang detalye hatid ni PIA intern Aryan Joy Soliman. Biyaya kung ituring ang pagiging isang ina, ang yugto sa buhay kung saan dapat taglay ang tapang at tibay ng loob at paniniwala. Ngunit ang pagiging isang ina ay may kalakip na malaking responsibilidad at gampanin sa buong pamilya at higit sa lahat sa kanyang mga anak. Sa edad na 62, nakasentro ang buhay ni Lourdes Dayami sa pag-aalaga at pag-aaruga sa kanyang anak na may kapansanan sa mata. Ipinanganak niyang visually impaired ang kanyang bunsong anak na babae. Mahirap man ito para sa kanya, pero alang-alang sa anak niya, kinakaya niya. I'm Lourdes Dayami, 62 years old, nakatira sa Camdas Subdivision, Baguio City. I came from Quezon Province. Yan. Nag-umpisa ang buhay ko na nang dalahin ako dito ng kakilala sa Baguio. Nag-umpisa ako sa katulong. Katulong talaga. Grade 6 lang ang natapos ko nung time na yon. So, siyempre nagtrabaho ako para maging maayos yung buhay ko at maabot ko rin yung gusto kong pangarap na makapag-aral ng high school, college. So, nagawa ko naman para sa sarili ko yon. Hanggang ngayon, okay naman ako. Mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang mga anak bilang ilaw at haligi ng kanilang pamilya. Ang mga gampanin na dapat ay mayroon siyang katuwang ay kinaya at kinakaya niya ng may pananampalataya. Sipag at tiyaga, ito ang mga naging baon niya sa lahat ng mga pagsubok na dumating. Lakas kung kanyang ituring ang kanyang anak na sa gitna ng kapansanan, ito ay naging inspirasyon niya upang magpatuloy sa buhay. Nung dumating sa buhay ko si Saika, napakahirap. Napakahirap kasi nga, inisip ko sa sarili ko, kaya ko ba to? Lord, kaya ko ba to? Yung gano'n na, paano ko aalagaan siya? Kasi blind. Kasi 6.5 months ko lang siyang pinanganak. Tapos nanatili siya sa ospital ng halos 2 buwan at kalahati. Actually, sa St. Louis University yan nang tumagal ng matagal na panahon. Tapos, nung mga 2 months old siya, sabi ng doktor, "Ma'am, dalhin niyo po sa Manila, sa Medical City." "Bakit po?" Sabi ko, "Kasi may problema sa mata." Parang sinakloban ako ng langit kasi hindi ko alam kung kaya ko nga bang tanggapin, paano ko ba ito palalakihin. Pero sabi ko naman sa sarili ko, binigay naman siya ng Lord sa akin, so kakayanin. Yan lang lagi ang ko. Kakayanin natin to, kaya ko sa sarili ko. Napalaki ko naman siya, naging naayos naman. Yun yung naging role ko sa buhay niya ngayon, hanggang ngayon. Pero nung nag-aaral siya, naging driver niya ako, sa totoo lang. Kasi ang layo ng bahay namin, Luwakan, going to Bukaucan Road, Baguio City. Ganon. Ginawa akong driver ni Saika. Kailangan ang malawak na pang-unawa at pag-intindi sa pag-aalaga ng mga may kapansanan. At tulad ni Manang Lourdes, dumating man ang oras na nararamdaman niya ang hirap at pagod, mas nananaig sa kanyang kalooban na kailangan siya ng kanyang anak bilang paa, kamay at mata upang makamit ang pangarap ng dalaga. Mahirap talaga magpalaki ng blind. Kasi nga lahat
kailangan mong ituro sa kanya na ito sa paliligo, sa pagkain, sa paglabas ng bahay, lalong-lalo na pag nasa labas ng bahay. Yun yung ninenervyos ako na hindi mo kailangang lumabas ng campus para kumain na mag-isa. Kailangan mong tumawag ng kasama. Yun lang naman ang ano ko. Pero sa ngayon, okay naman na. Hindi na ako nahihirapan kasi marunong na rin siyang lumakad ng maayos. Noon, lagi ko pa siyang kinakarga nung baby siya. Pero ngayon, okay naman na. Hindi na tayo kailangang magsabi na mahirap, madali yan. Kaya natin ito. Para sa akin kasi, hindi naman porke babae ka, mahina ka. Kaya natin gawin ang paghahanap buhay, pag-aalaga ng pamilya. Kasi wala namang iba eh. Kasi kung may partner ka, mas okay. Pero kung wala kang partner, mas okay na naman. Kasi natututunan mong gumawa ng lahat na dapat mong gawin. Doon ka lumalakas na kaya ko ito. Sa akin lang example na lang sa akin, na nakayanan ko naman for how many years na wala akong kasama. Hindi naman ako naghirap. Hindi naman kami na sumala sa pagkain. Kaya sabi ko, kung kaya nila, kaya rin natin. Kaya ko rin at kaya nating mga babae na gumawa ng ginagawa nila. Ang ginagawa ng mga karamihan na kasi kung ititigil tayo na sasabihin natin hindi ko kaya to kasi babae ako, hindi naman pwede. Kailangan nating lakasan ang loob natin para makayanan natin lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay natin. Lalo na sa mga single mom, wag po kayong mawawala ng pag-asa na baka hindi ninyo kayanin. Kung manghihina kayo, wag po nating gawin yon. Kasi pag po nanghina tayo, pati yung mga anak natin, mawawala ng gana na mabuhay ng maayos. Kaya, lakas lang po. Kaya natin yan. Sa mga babaihan po na single mom, hindi man sila single, pero kailangan din natin ng lakas. Ako si Lourdes Dayami, na isang sangayan babae. Lahat gagawin ng isang ilaw ng tahanan, maibigay lamang sa kanyang mga anak ang buhay na kanilang pinapangarap. May pag-aalinlangan man sa simula, pero sa isang magiting at matapang na ina, lahat ay kayang-kaya. Ang kwentong patunay na maaari tayong maging liwanag hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa nakararami. Mabuhay at pagbati sa mga ilaw ng ating mga tahanan. PIA DIMSO Intern Aryan Joy Soliman para sa PIA News, Cordillera.